sa inyong kadakilaan at pagmamahal na pinagkaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Ama, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na patuloy ninyong ibinibigay sa amin bilang inyong mga anak. Panahalawa kami ng Espiritu Santo sa mga oras na ito upang di kami madaya ng diablo, lalo na sa oras ng pagsamba. Hinihiling din po namin, Ama, na ang mga dikones at mga miyembro ng kabilang pamilya ay ingatan po ninyo at ligtas sa anumang problema, sakit o karamdamang pisikal. Panahalawa kami ng kapangyarihan espiritual, intelektual at pinansyal. Pagkalooban nawa kami ng walang kawilang kasagutan sa amin sa simbahan at sa Diyos. Ganun din po sa mga katiwala ng simbahan ito, Ama, pagpalain niyo ang aming mga pastor, ang mga renas, ang mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng Asya, maging sa aming barangay F sa Kulong Katutog. Ang lahat po ito ay pinapaabot namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, para po sa ating mensahe, sabay-sabay po natin sabihin sa bawat isa, you are the source of blessing. You are the source of blessing. Amen po. Ano po ulit? You are the source of blessing. Amen po. So, we are the source of blessing po. Sino po ang mga source of blessing? We, children of God. Kaya po, alam niyo po, when we worship the Lord po, kapag tayo po ay nagsasamba po sa Panginoon, ito po yung oras kung saan pinagpapala po ng Diyos ang kanya pong mga anak. There's no other time na, of course po, wherever we go po, ang mga anak ng Diyos ay pinagpapala po ng Panginoon. But, especially during worship time po, God really blessed His children po. Kaya nga po, sa oras po ng pagsamba, kung makikita po ninyo, si Satan po, hindi lang po, hindi po matahimik si Satan when we worship God po. Why? Kasi even Satan knows the blessings that you will receive when you worship the Lord. Kaya Satan will do his best to steal yung focus natin, to steal yung concentration natin when we have worship God. Kasi even Satan knows the power of the name sa pangalan po ni Jesus. So tayo pong mga anak ng Diyos, kung si Satanas nga, alam niya po yung kapangyarihan sa pangalan po ni Jesus, dapat mas ganun pa po tayong mga anak ng Diyos. Katulad po yung last week na message po natin, dapat po natin, there is power po na contains po ng panalangin. So, ano pong ibig sabihin po? Sa loob ng panalangin, meron po kapangyarihan. Why? Because yung pangalan po na ginagamit natin ay tanging pangalan lamang po ni Jesucristo. Kaya po, sa mensahe po natin, atin pong tatanggapin yung mensahe about, should we read all together po? Covenantal relationship. So, what is covenantal relationship po? So, ang mga anak, ang mga magulang sa mga anak, they have this, children and parents relationship. Tama po ba? O kaya naman po sa mag-asawa, they have this couple relationship. So, ibig sabihin po nun, ang bawat mga tao po ay meron pong relasyon. But for us po, what is our relationship? It is called covenantal relationship. But first of all po, ano po dapat yung una pong dapat yung una po nating malaman? What should we know first? Ang mga bagay po dito sa mundo, lahat ay temptation. Tukso. Tukso po para tayo ay magkaroon ng kasalanan. According po sa Bible, sa unang Juan chapter 2, verse 16, ang pagnanasa ng laman,
ng mata, pagmamalaki sa buhay. Lahat po yan ay ano po? Lahat daw po ng ito ay tukso ng kasalanan. We are no longer belong to this world po. Amen po ba? Hindi na po tayo nabibilang dito sa mundo. Why? Because we belong to God's kingdom. Kahit tayo po ay nakatira dito sa mundo, pero hindi na po tayo nabibilang dito sa mundo. Bakit po? Kasi we are already mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diablo po, they belong to Satan's kingdom. Yung mga anak ng Diablo, of course, they belong to this world. Bakit po? Ang mundo po natin ay makasalanan. But because of Christ, Christ came to this earth po. And ano pong ginawa ni Kristo? Inalis niya po tayo dito sa mundong makasalanan. Ibig sabihin po nun, when Christ came to this earth, He completely set you free po from fundamental problem. Kaya nga po, everything in this world, according sa 1 John chapter 2, verse 16, ano pong ibig sabihin nito? Sabi po sa Genesis 3, it's all about being self-centered. Bakit po yung mga tao naging makasarili? According po sa Genesis chapter 3, verse 6 po, nung nakita po ni Eva, yung bunga ng punong kahoy na sinabi ng Diyos na yung naglalaman ng mabuti at masama. Nung nakita po yun ni Eva, sobrang ganda sa paningin. Tama po ba? Manamis-namis. Alam niyo po yung sobrang maganda sa paningin, ibig sabihin po, katakam-takam na kainin. So it is pleasure to her eyes, desirable to her eyes. So, bakit po yung tao naging mga self-centered? Why? Dito po nagsimula na ang tao, nagsimula ito po nung ang tao ay mapahiwalay po sa Diyos. People, yung mga tao, ang alam nila, they all know na kaya kong gawin ang lahat ng bagay kahit hindi ko kasama ang Diyos. According din po sa Genesis chapter 6, yung mga tao po ay naging sentro sa mga material na bagay. Ibig sabihin po nito, they were tempted sa mga ano po? When we say external things, yung mga bagay na nakikita ng kanilang mga mata. Sinusunod nila kung ano yung nakikita ng kanilang mga mata. They follow the trends of this world. Sinusunod po nila kung ano yung takbo ng mundong ito. And what else po? Sabi po sa Genesis 11, nagkaroon po ng boasting. Magkaiba po ang nagmamalaki sa nagyayabang. So God really hates boasting po. That was the reason po bakit po si Satanas pinalayas po sa kaharian po ng Diyos. Why? Because he was boastful. So, ang mga bagay po dito sa mundo ay naglilid po sa atin sa tukso para magkaroon tayo ng kasalanan. But then, that's why, this is the reason why we must fight a spiritual war. Kasi sabi po sa John 8:44, sino po ang ama ng kasinungalingan? Satan. Who is Satan? Dapat po nating malaman na ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Ang ama po ng kasinungalingan ay si Satanas. Tayo pong mga anak ng Diyos, Satan wants us to lie. Kahit tayo pong mga anak po ng Diyos. Bakit po? Dahil siya po yung ama ng kasinungalingan. Satan really hates truth. Kasi sino po ang katotohanan? Si Kristo. Ang mga tao po ay nakatago po sa loob po ng buhay na puno ng kasinungalingan. That's why po, to be able to escape from those lies, si Kristo po dumating po dito sa lupa and He shined this truth upon you po. Kaya po, ito pong si Kristo, He is the way, the truth, and the life po. Kaya po, lahat po ng bagay po dito sa mundo, lahat po ng iyan ay nagmula po kay Satan. Even yung temptation, God will never tempt you po. Ang mga anak po ng Diyos, never po tayong tutuksuin po ng Diyos.
God may give us trial, God may give us, mga pagsubok, pero God will never tempt His children po. Ano po ang tukso? Kasalanan po. Ano po yung nagdadala po sa atin sa kasal? Bakit po tayo natutukso dahil po sa mga kasalanan, mga bagay po dito sa mundo? Kaya po, sino daw po si Satanas? Because he is the father of lies. According po sa Efeso chapter 2 verse 2, sinabi po rito na sinusunod natin ang masamang takbo ng mundong ito. Ano po yung nakasaad po dito? The spiritual forces, the darkness, hindi po ito nagmula po sa Diyos. Just like for example po, si Judas po. Si Judas po ay isa pong disipulo ni Kristo. Pero ipinagkanulo niya po si Jesus. Why? He was tempted by Satan po. So tayo pong mga anak ng Diyos, pero din pong pagkakataon na tayo po ay madadaya po ni Satanas. But do not be deceived by Satan po. That's why, this is the reason why we must fight a spiritual battle po. Spiritual battle. So who is the ruler of the air, of this kingdom? It is Satan. We follow the ways of this world po. Kaya po, una sa lahat, dapat po nating malaman yung mga bagay po dito sa mundo, na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay nagdadala sa atin sa kasalanan po, pagtukso. Kaya po, that's why we must break Satan's strongholds. Ano po ba yung stronghold ni Satanas o kuta ni Satanas? Makikita po natin dito yung 12 problema. This is why Satan's strongholds ay mas lalo pong nagiging, matatag, malakas. Why po? Because it's 12 problem po. May pagkakataon po, na sa loob ng 12 problema na to, tayo po ay nahuhulog sa trap, sa frame, even sa snare po. Do you know these 3 things po? Ibig sabihin po nun, ang tao po, dahil po sa mga bagay na to, spiritual na problema, bakit mas nagiging matatag po yung kuta po ni Satanas? Sapagkat yung 12 problema po ay natatak na sa atin, naging likas na sa atin, nakaugat na po sa atin. Kaya nga po, this Genesis 3, 6, and 11 po, isa po ito sa 12 problema. Tapos ano po yung resulta po nun? Makikita po natin yung resulta po nun sa kultura, sa tradisyon, maging sa Diyos-Diyosan po ng mga tao. And the result will be 6 states of non-believer po. Pero bakit nagiging mas strong pa yung partisan and yung kuta ni Satanas? Because it is already imprinted, naging rooted na po siya at naging nature na po siya sa buhay nating mga tao. Kaya nga po, even unbelief, kahit ang hindi po pananampalataya ay hanggang ngayon nasa akin pa rin. You know po, unbelief is the most dangerous thing dito po sa mundo. Bakit po? Nung si Adan at si Eva po ay nagkaroon ng hindi pananampalataya, sila po ay napahiwalay sa Diyos. So sinabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kakainin yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko. But they had this hindi pananampalataya. So ano po yung resulta ng unbelief na yon? Separation from God. So do not ever have this unbelief po. Kapag halimbawa magkaroon tayo ng problema, lagi pong tumingin sa Panginoon. Pag sinabi pong unbelief sa madaling pong salita, parang pagrereklamo. Panginoon, bakit ako meron ganitong klaseng problema? Dahil binigyan po ako ng maraming problema, ibig sabihin po ba nun, hindi niyo po ako mahal? Wala po ba kayong plano sa akin? So, let us not have this unbelief po. Kaya nga po, this is the only reason bakit po natin kailangang hanapin lang yung tinatawag na covenantal grace ng Panginoon. This is the reason why we must seek only the grace of God.
No one can escape. Wala pong makakatakas from this problem. Even as po, sometimes tayo po ay nadadaya ng temptation po ng kasalanan po. But then, only by the grace of God, we can escape from here po. So just like Noah po, Noah found favor in the eyes of the Lord po. Why? Dahil binigyan po siya ng Diyos ng kanya pong habag. All of us here po, we receive grace from God. We receive salvation because it is the grace of God. Wala po sa atin dito nagkaroon ng kaligtasan dahil, masipag siya, mabait siya, dahil naawa ang Diyos sa atin, kaya, pwede ka nang umalis sa problem mo. No. We receive salvation not because of our background, not because of the money na meron kayo, not because of your wisdom po, pero we receive salvation because it is the grace of God. Kaya according po sa Ephesians 2:8, ano pong nakasaad po dito? By faith you have been saved. It is the gift of God. So ito daw po ay regalo po sa atin ng Panginoon. Kaya po, una po sa lahat, since yung message po natin is all about covenantal relationship, ano pong sinabi sa verse 33? What is said in verse 33 po? I will be their God and you will be my people. So what is the meaning of that po? It is covenantal relationship po sa Diyos. Sinabi po ng Diyos, ako ang magiging Diyos mo at kayo ang magiging aking bayan. It is covenantal relationship. I mean, you heard this many times po. Kapag yung anak nyo, kapag yung apo nyo makulit, nagkaroon ng kasalanan against you, hindi po ibig sabihin nun na itatakwil natin sila na, hindi na kita apo, hindi na kita anak. We don't do that. Tama po ba? Hindi natin ginagawa yung gano'n. So, ganun din po ang Diyos. Sinabi ng Diyos, I will be your God and you will be my people. Ibig sabihin po nun, we have this covenantal relationship po sa Diyos. Kahit meron po tayong unbelief many times, matigas po yung ulo natin, we always have this grumbling, reklamo, but still hindi po tayo kinakas ng Panginoon. Sinabi niya po kasi, ako ang magiging Diyos mo at kayo ang magiging bayan ko. Ano pong ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po nito, kailangan po nating malaman what is the relationship of God between His people. Kung mababasa po ninyo sa verse 32 po, God gave us this new covenant. So, do you know ano pong ibig sabihin ng new covenant po na to? Ito pong new covenant po ay pinaprophesize na ito pong si Jesus ay darating po dito sa lupa. Isasacrifice niya po yung kanyang buhay. Ibig sabihin po nun, magkakaroon po ng blood sacrifice. So, meaning to say po, ito pong bagong covenant po na sinasabi po dito, it is the covenant po na si Jesus lamang po ang Kristo. There is only one covenant between God and man. Sino po yung covenant po na yun? Si Jesus Kristo po. Makikita po natin sa Lucas, sabi sa Hebreo 8:8-9 po. Sino po yung new covenant po na to? Si Kristo po. Sa madali pong salita, ang bagong tipan ay ang propesiya ng dugo ng tipan na si Jesucristo na finulfill niya po sa pamamagitan ng pagkamatay niya po sa krus. It is your covenant. So, ibig sabihin po nito, Christ already died on the cross. Amen po ba? Christ already died on the cross. Therefore, sinabi po ni Kristo,
ang lahat ay tapos na. So what is our relationship between God and His people? According sa John chapter 1 verse 12, we are His children. That is our relationship sa Diyos. You are not a stranger. Hindi po kayo ibang tao sa harapan ng Diyos. You are His child po. That is our relationship po sa Panginoon. Since you are a child of God, sabi po sa John 1:12, at sinabi rin po sa, ano nga po yan? Makikita rin po natin sa 1 John 5:11 po. Ang mga tumanggap po kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Pangalawa pong relasyon natin sa Diyos, we are inside of God's 5 absoluteness po. First, kayo po ay nasa loob ng absolute sovereignty po ng Diyos. God has chosen you because it's in God's absolute sovereignty. God called you po kasi yun po ay nasa loob ng kanyang absolute sovereignty. Kayo po ay nasa loob ng plano ng Diyos at ang Diyos po ay nagbibigay sa inyo ng tiyak na kasagutan po. So just remember po, yung buhay ko ay nasa loob ng absolute sovereignty ng Diyos. God has chosen me, God has called me because it is in His absolute sovereignty po. Kaya po makikita natin, I'll give you example po. Sabi po sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32, this is the story of prodigal son. So just very short po, ito pong prodigal son, ano nga po ito? Kinuha niya lahat ng mana niya sa kanyang tatay. Sinabi niya, tay, ibigay mo na sa akin lahat ng mana ko. Lahat ng portion ko. Then after he received yung mana niya, umalis siya. Umalis siya, ginastos niya yung pera niya, binandas niya yung pera niya. But then he remembered, kasi wala na siyang makain. Mas masahol pa siya sa mga baboy na wala pong makain. Then he remembered, oh, I have a father. My father is a king. So when he remembered that, bumalik po siya sa palasyo. Ano kung sinabi niya? Ama, kahit tanggapin mo na lang po akong katulong sa palasyo, okay lang po. Pero alam niyo po ang nakakatuwa po dito. Malayo pa po yung anak, pero kitang-kita na po ng tatay kung sino yung papalapit sa kanya. So what is the meaning of that po? Tinatawag po natin ito, unconditional love. So ano pong ibig sabihin po nito? Kung gaano po tignan ng amang yon ang kanyang anak, ganun din po kayo tinitignan po ng Diyos. May pagkakataon po, tayo po'y nagkakaroon ng kasalanan, we have many unbelief po sa buhay natin. But when God sees you, kapag kayo po ay nakikita ng Diyos, my precious daughter, my precious son, my precious child of God. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan, tayo po ay hinihintay po ng Diyos na bumalik po sa Kanya. Kaya nga po, the love of God is unconditional po. Unconditional. Kaya pangalawa po, what is the relationship between Jesus and His disciple po? So bago po yan, according po sa Roma chapter 5 verse 8, ano pong sabi doon? Nung tayo ay makasalanan pa, namatay na po si Jesus para sa atin. While we are still sinner, Christ died for us. Amen po ba? Ano rin pong sinabi sa Roma chapter 8 verse 31 through 39, no one can separate you from the love of God. No one. Nothing. Amen po? Why? Because it is God's covenant. When God made you His child, no one can change it po. Even God. Kahit ang Diyos po. Kapag makulit po yung anak natin, sinasabi ba natin sa kanila, hindi na kita anak? Do we tell that po? No. Kung magkaroon man po sila ng kasalanan sa atin, kapag humingi sila ng tawad, sigurado po ako na mapapatawad po natin sila. Why? Because God
forgave us already po. So according po sa Roma 8:31 through 39, no one can separate you po from the love of God. Alam niyo po, yung pagmamahal po ng parents ay sumisimbolo po sa pagmamahal po ng Diyos. Amen po? Amen. So, katulad na lang po ni Deaconess Luz. So, apo niya na po si Alfred, di po ba? He's not your child po, pero apo. Meron pa rin pong dugo niyo na nananalaytay sa kanya. Ibig sabihin po nito, meron pa rin po kayong relasyon po sa kanya. Pero kung iisipin po natin, ganun po tayo kamahal po ng Diyos. So just remember po, wala pong makapagpapahiwalay sa inyo sa pag-ibig po ng Diyos. Kahirapan, kamatayan, kahinaan, nothing can separate you po from the love of God. Mahina ako. Hindi ko to kayang gawin. Kahit yan pong mga bagay cannot separate you from the love of Jesus Christ po. Amen po? Amen. Pangalawa po, nung tinawag po ni Jesucristo ang kanya pong mga disipulo, saan niya po tinawag ito? Sabi po sa Acts chapter 1, 1 through 11 po, Jesus called His disciples saan po? Sa Mount Olives. After He gave the message po, He gave them the mission. Makikita po natin yan sa Mateo 28:18 to 20. After ibinigay po ni Jesus yung covenant message sa kanila, Christ gave them the mission po. Ano pong sabi sa Matthew 28:18 to 20? Sinabi po niya, go to all nations and i-preach daw po yung mabuting balita. Pangalawa po, sa Mark chapter 16, verse 15 hanggang 18. This one, all nation. Pangalawa, all creation. Preach the gospel. At pangatlo, kayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. So this is the relationship between Jesus and His disciples po. Ano po ito? This is resurrection message po. After Christ gave them the message po, sinabi ni Jesucristo, yung mission nyo ay ipakalat nyo yung mabuting balita. Mga deaconess and deacon, who is your evangelism target po? Yung buhay po natin hindi lang po matatapos after receiving salvation. But your evangelism target po should come out after po natin tumanggap po ng kaligtasan. Just thinking about that one person, I want to share yung gospel sa kanya, that's to evangelism po. When you are thinking about that person and when you start na manalangin po sa taong iyon, yun po ay simula ng evangelism. Kaya po, before tayo pong matapos, I want you to find yung inyo pong mga evangelism target po. Member man po yan ng family nyo, member man po yan ng relatives nyo, your neighbors, you may write down their names po. Pangalan man po yan ng husband nyo who really likes to drink alcohol. Write their names po. That's to evangelism po. Amen po ba? Amen. This is your mission po. Evangelism target po. Kaya po pangatlo, what is the relationship between the Holy Spirit and the witnesses po? Tayo pong mga witnesses. Sabi po rito, the work of the Holy Spirit ay sa John chapter 14, verse 26 through 27. Ano pa po? Yung Holy Spirit po, nag-i-indwells po sa atin and He made us God's temple. You are God's temple po. A very precious temple of God. Kaya pangalawa po, then, if we have this covenantal relationship, then you have this covenantal blessing. This is example po ng buhay po ni Abraham.
Sa Genesis chapter 12, 1 hanggang 3, ang pinaka-key point po dito, hold on to the covenant and pray. Ginagamit niyo po yung 393 prayer. So this is 393 prayer po. Ano po yung first sa 393? Sabi po dito, may the triune God works within me. So this is your first blessing po. Naway ang espiritu ng tatlong persona ng Diyos ay manahan sa akin. Why do we have to always pray for the triune God po na manahan sa atin? Why? Of course, yung triune God is always with us. Pero iba pa rin po kapag ito ay sinasambit ng inyong pong mga labi. So every day, busy po kayo. Si Deaconess Abel, busy po sa kanyang tindahan, sari-sari store. Or busy po yung iba pong mga deaconess natin. Even you are busy po. Just confess. Even today, may the triune God works within me. May the Spirit of the triune God works within me. Sila Deaconess, sila Atong Maria, tapos sila Deaconess Jose po. They are too old na po, and of course, ano nga po ito, sabihin man po natin o hindi, pero matanda na rin po sila Deacon and si Deaconess, tama po ba? Pero, they can still pray sa Panginoon. Ano pong klaseng panalangin, Deacon? Everyday, Deacon, lagi niyo po itong pag-pray. May the Spirit of the Triune God works upon me, works within me, even today. Amen po? Amen. So you're not weak po. Hindi po kayo mahina. You're just weak physically, pero not spiritually po. So do not tell to yourself, mahina ako. No, don't tell that po. Pangalawa po, may the power of the throne comes within me. Alam niyo po yung keyword po dito, within me. Manahan sa akin. Sa akin po. Pangatlo po, may the past, my present, and my future. Kumbaga kumilos po kayo, Panginoon, sa aking past, present, and future. Lord, may you work upon my past, my present, and my future po. Within me. So this is the 393 prayer po. This is what Abraham received po. Yung covenantal blessing. So sa ating pong conclusion, there should be, ano po dapat yung characteristic natin? Ano po dapat yung characteristic ng mga tao na merong covenantal relationship po sa Diyos? Ano dapat yung katangian natin? First, alam dapat po natin yung grace na nagmumula sa Diyos. Kung hindi po natin alam yung grace na binigay po sa atin ng Diyos, tayo po ay magiging mga boastful. Kapag alam po natin yung grace ng Panginoon, then, alam niyo po mangyayari? We can always have kapag alam po natin yung habag ng Diyos, we can always have thanksgiving po sa Diyos. Maliit na bagay, malaking bagay, kaya po natin ipagpasalamat sa Diyos. Why? Because we know the grace of God. Just remember this po, hindi po tayo nagkaroon ng salvation dahil po sa sarili po nating effort. Pero we receive salvation because it is the grace of God. So meaning to say, you have to know the absolute love of God. Ito po yung lubos na pag-ibig po ng Diyos. So know this. Pangalawa po, let's begin the war against sin. Hanggang ngayon po nagkakaroon pa po tayo ng kasalanan. Tama po ba? Even pastora po. The way po ako mag-isip, minsan yung lumalabas po sa bibig ko. Nagkakaroon po ng kasalanan, ganyan. Action po, ganito. That's why we must begin yung war. What kind of war po? Spiritual
spiritual war. Sabi po sa Efeso, chapter 6, verse 12. Galatians 15, 17 to 18. Ano pong ibig sabihin po nito? Kailangan po nating simulan ang pakikipaglaban against sin. Sa tulong po ng Holy Spirit. Alam niyo po yung pagkilos, yung gawain ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit po yung gumagabay po sa atin para hindi tayo magkaroon ng kasalanan. Kapag tayo po ay dumadaan sa maling daan, Holy Spirit will guide you, oops, not that way. Naliligaw ka. So that's the work of the Holy Spirit po. And the Holy Spirit will keep on reminding you po yung salita ng Diyos. Sometimes you forgot the Word of God po. Minsan, sinasabi mo sa sarili mo, anak ba ako ng Diyos? Bakit ang dami kong problema? Then Holy Spirit will remind you, huy, ano ka ba? You are a child of God. Hindi nagsisinungaling yung Bible. So Holy Spirit will remind you about sa covenant po ng Diyos. So just remember that po. Pangatlo po, hold on to the accurate. Pag sinabi pong accurate, exact covenant. Ito po yung pinaka-importante po dito. And pray. And pray. Alam niyo po, bakit po namin laging sinasabi na hold on to the covenant and pray? Why do we keep on telling you that po? Because there's no other method po. Wala na pong ibang paraan para ma-enjoy po natin yung blessing natin bilang anak ng Diyos. Only by holding on to the accurate covenant at simulan po yung panalangin, doon po natin truly ma-enjoy yung ating identity. So, just remember po, we have this covenantal relationship po sa Diyos. Amen po ba? Amen. No one can change that spiritual fact po. Meron po kayong relasyon, ugnayan sa tipan ng Panginoon po. No one can change that. Nothing can steal that po, or no one can steal that po sa buhay po ninyo. Amen po ba? Amen. So, may you hold on to this accurate covenant po at simulan po ang panalangin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa inyong pong salita. Naway, kayo po ang kumilos sa amin pong mga buhay at mapanghawakan lamang po namin ang eksaktong tipan, Panginoon, ng this accurate covenant sa buhay po namin. Patuloy po namin kayong dinadakila at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tayo po yung umawit. Tayo po ay, let us all stand po. Tayo po yung magsitayo. At awitin po natin ang Jesus is the Christ. And on the day
tayo magsiupo.